Titiyakin naman ng Senado na walang magiging insertion sa 2026 national budget sa Bicameral Conference Committee meeting. Si Luisa Erispe sa detalye. Extended hanggang sa December 23 ang sesyon ng Senado ngayong taon. Sa plenaryo, sinabi ni Majority Leader Senator Miguel Zubiri ang pag-usod ng kalendaryo ng Senado ay para sa ratifikasyon ng national budget para sa 2026. Paliwanag naman ni Senate President Vicente Soto III, nais kasi nilang bigyan ng sapat na oras ang Kongreso para sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa budget. Iniurong din ang schedule nito mula sa December 11, ginawa ng December 12 hanggang 14. Ultimo Sabado at Linggo, isasagawa ang BICAM, mahabol lang na mapasa ang panukalang pondo ngayong taon. The Bicameral Conference Committee will be finished, hopefully will be done by 13, 14, 15. Ganun ang target eh. 14 or the 15th. Dapat tapos yung BICAM. Kasama Saturday, Sunday. Hindi pa tatawarin yung Saturday, Sunday. So, mauusog ngayon yun. Then, merong 7 days to print dapat yung enrolled copy. At ang tansya namin, 22. Hindi na rin tulad dati na ang ipapasa sa BICAM ay summary lang ng panukalang pondo. Para walang mangyaring milagro sa BICAM tulad ng mga nangyari noong mga nakaraang taon na may mga nakakasingit na insertions. Ang ipapasa ng Kongreso sa BICAM ay ang enrolled bill o ang mismong pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin ito ng Senado at Kamara para matiyak na walang bahid ng korupsyon ng budget para sa susunod na taon. I and we, and the President agrees with me that we will not approve a bicameral conference committee report na summary. Ayaw namin nun. Dahil doon pwedeng magkaroon ng milagro after all. So, what we will ratify is the enrolled copy already. Hindi katulad nun dati, babaykam. Bukas darating yung chairman, i-report. The innovation this year is that we will ratify an enrolled copy. Yung ready na ng signature ng presidente. Sa ngayon naman anya, walang nagpupumilit na magsingit ng insertions. Pero kung meron man, hindi ito papayagan ng Senado. Mananatili sila sa prioridad na mabigyan ng malaking pondo ang edukasyon, kalusugan at ekonomiya. Hindi ko papayagan. Wala naman so far. Medyo alam naman nila siguro hindi talaga ako papayag. That is the reason why we want an enrolled bill to ratify and not a summary. Dahil pag summary tapos magpiprinting, ay nako, it has happened before. Basta sa amin, priority, DepEd, education, health, agriculture, sapagkat ang food security at ekonomiya nakasalalay dyan. Yun ang priority ng Senate. Nanindigan din ng Senado kahit may umalma, tuloy pa rin ang open BICAM o pagla-livestream ng deliberasyon ng komite. Ang mga uupo namang senador sa BICAM, si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairperson, Deputy Majority Leader naman si Senator J.V. Ejercito. Kasama din sina Senator Loren Legarda, Senator Francis Panghilinan, Senator Mark Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Erwin Tulfo, Senator Camille Villar, Senator Christopher Bongo, Senator Amy Marcos at kasama rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil naman ilang linggo nang absent si Senator Bato, nasa sa kanya kung dadalo ito sa BICAM o hindi. Si Senator Jinggoy naman, nagkusa ng nagbitiw bilang miyembro ng BICAM Committee. But it's up to him kung attend siya o hindi. Di ba? Pero si Senator Jinggoy mukhang hindi siya makaka-attend, so nagsabi na siya na nag-withdraw siya. Samantala, naniniwala naman si Senator Kiko Panghilinan na ang ipinasang 2026 national budget ng Senado ay malinis at walang bahid ng korupsyon. Suhestyon niya, kung maaari, ay pwedeng i-adapt na lang ang bersyon ng budget ng Senado sa BICAM. Nirerespeto natin yung prerogative ng House, but sana we are able to fast track this and hindi naman natin pipilitin that they adopt our version. Biro lang naman yun. But that could be one way of speeding it up. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.